Magandang araw sa lahat. Ating papakinggan ang gawain o ang pakitang turo ng pangalawang pangkat sa kanilang mahusay na stratehiya sa pagtuturo ng panitikan. Sa ngayon, kami po ay nakapagdesisyon na magpakitang turo sa pamamagitan ng online class na isang mahalagang tandaan na ang pagtuturo ng panitikan ay hindi lamang pisikal kundi maaari ding sa online, um, lalo na sa pagtuturo ng pagbasa at pagsusuri ng akda, kundi isang masining na proseso ng ating paghubog ng damdamin, kaisipan at pagpapahalaga ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito ng angkop at makabagong estratehiya, nagiging mas buhay ang panitikan. Nagiging daluyan ito sa pag-unawa sa sarili, sa lipunan at sa kulturang ating kinabibilangan. Sa pagkakataong ito, ating papakinggan ang pangalawang pangkat sa kanilang napiling estratehiya sa pagtuturo ng panitikan na nakatuon sa aktibong partisipasyon at makabuluhang pagkatuto ng mga mag-aaral. Layunin ng pangkat na ito na patunayan na kapag tama ang stratehiyang ginamit, ang panitikan ay nagiging mas kawili-wili at mas madaling maunawaan at mas nagiiwan ng pangmatagalang aral sa isipan at puso ng bawat mag-aaral. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po, sir. Handa na ba kayo sa ating talakayan sa umagang ito? Handa na po kami. sir. At dahil dyan, tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming talakayan sa umagang ito. Naway maging matagumpay kami at maunawaan ng mga mag-aaral ang aming talakayan. Ito po aming dinadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Again, magandang umaga sa lahat. Magandang Magandang umaga po, sir. Kumusta ang inyong bagong taon? Mabuti naman po, sir. Mabuti. Ngayon, sa ating unang talakayan ay meron muna tayong kasunduan na ang tawag ko dito ay MMK. Hindi siya maalala mo siya, kundi na kung saan ito yung magiging kasunduan natin. Ang tawag ay M. Pakibasa sa Cyril. Makinig sa guro. Pangalawang M. Angela. Magsalita kung kinakailangan at itaas ang kanang kamay. And Jennifer, pakibasa sa K. Kumilos ng naaayon sa klase. Dapat gabayan ninyo ang inyong mga sarili para maging matagumpay ang ating talakayan sa umagang ito. Pero bago muna yan, ay meron muna tayong gawain na kung saan ang pangalan dito ay 3, 2, 1. Ipakita mo na. Sabayan niyo ako. 3, 2, 1. Ipakita mo na. Ipakita mo na. Kung saan ito ay gagayahin ninyo ang sayaw na ito. Handa na ba kayo? Handa na po kami. Handa na po. Ito yung may energy. Handa na ba kayo? Handa na po kami. Okay. Ng kaliwa, ang man magpunta, liwanag ang iyong dalaki, makikinig. Nangingiti mo ako. Nangingiti Sunshine ko. Ngayon, tapos na tayo ngayon na may sayaw, yung ipakita mo na. Meron ako ngayong ipapakitang larawan sa inyo. Cyril, ano ang nakita mo sa unang larawan na iyan? Ano ang masasabi mo? Nakita ko po sa larawang ito ay isang banga na maitim. Tama, bigyan natin siya ng isang bagsak. Sa pangalawang larawan naman, Jennifer, ano ang masasabi mo sa pangalawang larawan? Ang nakikita ko po, sir, ay isang makintab na banga na mamahalin. Mukhang mamahalin. Isang bagsak. Tama si Jennifer. Ang tawag sa isang banga na iyan ay isang porsilanang banga. Pangatlong larawan naman, Angela, anong masasabi mo sa pangatlong larawan?
Ang masasabi ko sa bangang ito ay parang isang antik na banga. Tama, bigyan Luma. natin siya ng isang bagsak. Ngayon, batay sa iyong nakitang mga larawan, meron na ba kayong ninuha kung ano yung tatalakayin natin sa umagang ito? Tungkol po sa banga. Tama, Cyril, na kung saan ang tatalakayin natin sa umagang ito ay pinamagatang parabola ng banga. Pero bago mo na yan, ay meron muna tayong talasalitaan na ang tawag ko dito ay banga ng kaalaman. Na kung saan ang gagawin ninyo ay magbigay ng kahulugan na mula sa salita, na mula sa tubig at ilagay ito sa banga. Handa na ba kayo? Handa na po kami, sir. sir. Gusto ko yung may energy. Handa na ba kayo? Handa na po kami, sir. Alright, ngayon, sa unang Handa na po kami, sir. pangungusap, mayroong tagubilin si Ana sa kaniyang anak. Ano sa palagay ninyo ang kasing kahulugan na salitang tagubilin? Ipinasyal, payo, o posisyon? Ako po, sir. Cyril, sige Tagubilin. Cyril. Payo, sir. Payo, ating tutunghayan kung tama ba si Cyril? Tama! Cyril, ano sa palagay mo naman ang English word na salitang payo? Payo, advice. Ating tutunghayan kung tama ba si Cyril? Tama! Advice, isang bagsak. Ngayon, Cyril, ano naman sa palagay mo ang Bisaya word na salitang advice? Advice sa Bisaya, tambag. Tambag, ating tutunghayan kung tama ba si Cyril? Tama! Bigyan natin siya ng 2 bagsak. Ngayon, sa pangalawang halimbawa naman, madaling makisalamuha ni Ryan ang kanyang mga kaibigan. Ano sa palagay ninyo ang kasing kahulugan na salitang makisalamuha? Makisama, makiaway, o iwasan? Jennifer, Makisalamuha po, sir. Makisama. ating tunghayan kung tama ba si Jennifer? Tama! Isang bagsak. Now, Jennifer, ano sa palagay mo naman ang English word na salitang makisama? Makmingo. Makisama po, sir, in English. Ano yung exact term? Nakalimutan. Angela, sige. Oh, okay, Jennifer. Socialize, sir. Sige, Socialize. ano, Angela? Socialize. Socialize, ating tutunghayan kung tama ba si Angela? Tama, isang bagsak. Ngayon naman, ano sa palagay ninyo ang Bisaya word ng socialize? Sir. Sige, Angela. Makisosyal o makiamigo, sir. Ating tutunghayan kung tama ba siya? Very good, 2 bagsak. Ngayon, sa pangatlong halimbawa at huling halimbawa, ang pusilan ng banga ay makintab. Ano sa palagay ninyo ang kasing kahulugan ng salitang makintab? Madumi, maputi, o makinang? Sir. Okay, Angela? Makinang, sir. Makinang? Atin ang tunghayan kung tama ba si Angela? Tama, isang bagsak. Ngayon naman, ano sa palagay mo naman, Jennifer, ang English word ng makinang? Shiny po, sir. Tama, Shiny. isang bagsak. Ngayon naman, sa huli, ano ang Bisaya word ng salitang shiny? Stella? Sinaw, sir. Sina? Atin tunghayan kung tama ba siya? Tama, magaling. Isang bagsak. Ngayon, tapos na tayo ngayon sa ating talasitaan. Punta na tayo ngayon sa sentro ng ating talakayan na kung saan papanoorin ninyo ang maikling palabas na pinamagatang parabola ng banga.
Makikita nyo ito sa link nito sa YouTube. At huwag mag-alala yung mga walang internet dahil mababasa nyo naman sa module. At nandito na tayo ngayon sa ating gabay ng mga katanungan. Una, pakibasa sa Cyril. Ano ang gustong gawin ng anak at ano ang palaging bilin ng ina sa kanyang anak? Pangalawa, pakibasa naman Angela. Si Bibi sa Josh. Hindi ko Wala, si Bibi sa Joday. Ayon ka ba sa Si Bibi sa Josh. pinapakita ang ugali ng anak sa kanyang ina? Oo o hindi? Ipaliwanag. Okay, ngayon, tapos ko na ipakita sa inyo ang mga gabay na mga katanungan. Ito yung magiging gabay ninyo habang kayo ay manunood ng ating maikling palabas. Handa na ba kayong panoorin? Handa na po kami, sir. Handa na Tara. po kami, sir. Atin ang panoorin, pero bago muna yan, ay gusto kong ipakita ninyo or kunin ninyo yung mga kwaderno at itala ninyo yung mga mahalagang detalye para makakasagot kayo mamaya sa ating mga katanungan. Parabola ng banga. Huwag mong kalimutang ikaw ay isang bangang yari sa lupa. Ang tagubilin ng inang banga sa kanyang anak. Tandaan mo ito sa buong buhay mo. Bakit madalas mong inuulit ang mga salitang ito, ina? Sapagkat ayokong kalimutan mo ito at ikaw ay nararapat na makisalamuha lamang sa mga kauri nating banga. Kaya't sa buong panahon ng kanyang kabataan, itinatak niya sa kanyang isipan na siya ay isang banga na gawa sa lupa. Hanggang sa makakita siya ng ibang uri ng banga. Nakita niya ang eleganteng bangang porselana, ang isang makintab na bangang metal, at maging ang iba pang babasaging banga. Tinanggap niya na sila ay magkakaiba. Ngunit hindi niya lubos na maunawaan kung bakit hindi siya maaaring magkisalamuha sa ibang banga. Marahil gawa sila sa iba't ibang material at iba-iba rin ang kanilang kulay. May puti, may itim, may kulay tsokolate at may dilaw. Sila ay may kani-kaniyang kahalagahan. Hinulma sila ng pantay-pantay. Lahat sila ay ginawa upang maging sidlan o dekorasyon. Isang araw, isang napakakisig na porselanang banga ang nag-imbita sa kanya na maligo sa lawa. Noong una, siya'y tumanggi. Nung lumaon, nanaig sa kanya ang paniniwalang ang lahat ng banga ay pantay-pantay. Naakit siya sa makisig na porselanang banga. Napapalamutan ito ng magagandang disenyo at matitingkad ang kulay ng pintura. May palamuting ginto sa dahon ng paligid na ito. Kakaiba ang kanyang hugis at mukhang kagalang-galang ang kanyang tindig. Bakit? Wala namang masama sa pagligo sa lawa kasama ng ibang uri ng banga. Wala naman kaming gagawin hindi tama. Bulong niya sa sarili. At sumunod siya sa porselanang banga at sinabing, "Oo, maliligo ako sa lawa kasama mo. Ngunit saglit lamang ako. Nais ko lamang na mapreskuhan." Tayo na! Sigaw ng porselanang banga na tuwang-tuwa. Sabay silang lumundag sa lawa at nasarapan sa malamig na tubig. Nakadama sila ng kaginhawaan sa mainit na panahon ng araw na iyon. Nang sila'y lumundag sa tubig, lumikha ito ng mga alon. Ang porselanang banga ay tinangay papalapit sa kanya.
Kahit hindi nila gusto, bigla silang nagbanggaan ng malakas. Isang malaking alon ang humampas mula sa gilid ng lawa. Lumikha ito ng napakalakas na tunog. Ang porselanang banga ay nanatiling buo na parang walang nangyari. Ngunit, ang bangang gawa sa lupa ay nagkalamat dahil sa malakas na banggaan. Habang siya'y nabibita at unti-unting lumulubog sa ilalim ng tubig, naalala ng bangang lupa ang kanyang ina. Ngayon, aking ibubuod ang inyong nakitang palabas. Merong isang ina, banga, na palaging may bilin sa kanyang anak na siya isang gawa sa lupa. At dapat, huwag siyang pupunta doon sa mga matitibay na banga. Pero, hindi nakinig yung anak na banga. Kaya ang nangyari ay napahamak yung anak na banga. Nandito na tayo ngayon sa ating mga katanungan. Unang katanungan, para mas lalong maintindihan natin ang ating talakayan at napanood ninyo, sino ang makakasagot sa unang katanungan na kung saan ano ang gustong gawin ng anak at ano ang palaging bilin ng ina sa kanyang anak? Sino makakasagot dito? Yes, Estela? Ang gusto pong gawin ng anak ng banga ay makisalimuha sa ibang uri ng banga. Pero palaging bilin ng kanyang ina na huwag makahalubilo sa ibang uri na banga, sir. Tama, magaling. Isang bagsak. Ngayon, Estela, nakaranas ka ba bilang isang anak na kung saan gusto mong pumunta sa ibang lugar na kung saan hindi gusto ng iyong ina? Opo, sir. Anong ginagawa mo? Pumunta pa rin po, sinuway ko po yung tagubili ng aking ina. Sinuway ko po siya, pumunta pa rin po ako sa lugar na gusto kong puntahan. At anong pag-uwi mo naman sa inyong bahay, ano ang naging reaksyon ng iyong magulang? Pinalo ka ba, Stella? Pag-uwi po, yes po, sir. Pag-uwi ko po sa bahay, may ano po, pamalo na po nakahanda, nakaabang sa akin. Diba? Pinapakita lang dito na dapat natin sundin yung mga bili ng ating mga magulang. Pangalawang katanungan, sang-ayon ka ba sa pinapakitang ugali ng anak sa kanyang ina o hindi ipaliwanag? Sino gustong sumagot dito sa katanungan? Ako po, sir. Okay, Jennifer, ano ang sagot mo dito? Hindi po, kasi malinaw ang tagubilin ng kanyang ina na huwag sumama, pero ang anak ay ayaw sumunod. Sinunod niya yung sarili niya, iniisip lang yun yung sariling kapakanan niya. Ngunit sa huli, siya pa rin yung naging kumbaga agrabyado sa sitwasyon sa kanyang pagpupumilit. Tama. Bigyan natin siya ng isang bagsak. Si Jennifer. Magaling, Jennifer. Ngayon, Jennifer, may pagkakataon ba sa inyong sariling karanasan na ikaw'y pinagalitan ng iyong ina? Opo, marami pong pagkakataon, lalo na Pwede po bang magbahagi ka ng isang karanasan? yun pong bata pa ako, may inuutos sa akin ng aking ina, meron siyang tagubilin sa araw-araw namin na gawain sa bahay. Ngunit pag uwi ko galing paaralan, pag hindi ko nakikita ang aking ina, pagkatapos ng klase, umuwi na lang ako, umuwi ako sa bahay, nagbibihis ng damit, pambahay. Pagkatapos alis agad, hindi ko yun sinusunod yung mga utos niya. Kaya pag uwi, napapalo ako, napapagalitan, yun. Yun po, yung mga ugaling pinapairal ko noon dahil nga sa akin kamusmusan, wala akong mga ideya.
Yun po. Maraming salamat, Jennifer. Tama yung sinabi ni Jennifer na kung saan yung mga bili ng ating mga ina ay ito ay para sa ikabubuti natin. Kaya nga palagi nating sundin kung ano yung tagubili ng ating ina. Hindi lang ina, lalong-lalo na sa ating mga magulang, no, sa ating ama, at kung sino yung nakakatanda sa atin. Ngayon naman, sa pangatlo, nagkulang ba ng paalala ang ina sa kanyang anak o hindi ipaliwanag? Sinong gustong sumagot dito? Ako, sir. Ako, sir, hindi po, sir, hindi nagkulang ng paalala ang ina sa kanyang anak. Sa katunayan, malinaw at paulit-ulit nga pinapaalala sa anak niyang banga na huwag makisalamuha sa mga ibang uri ng banga sapagkat naging maingat lamang ang kanyang ina. Baka anong mangyari sa kanyang anak. Yun lang po, sir. Magaling! Bigyan natin ng isang bagsak si Cyril. Alam po ninyo, lahat naman tayo ay mayroong mga kaibigan na gusto nating makisalamuha. Tama po Po, ba? sir, opo. Meron po talaga. Yes po. Pero sa pagpili ng kaibigan, ano sa palagay niyo ang isa sa mga bagay na dapat nating tandaan sa pagpili ng kaibigan? Sino ang makakasagot? Ako po, sir. Sir? Yes, Jennifer, ang sagot? Okay. Para sa akin po, sa pagpili ng kaibigan, una po nating isipin yung ano yung magiging ambag nila sa ating buhay. Yung nakakatulong ba sila o nakakasira? Yun po yung unang aalamin natin. Kasi sa panahon ngayon, bihira na lang ang may tuturing nating tunay na kaibigan. Tama. Yung iba, sasamahan ka lang sa ligaya, sa sarap, kumbaga yung sa mga masasayang araw, pero sa panahon ng iyong mga problema or meron kang suliranin, bihira na lang talaga yung totoong mananatili sa iyong gilid or sa iyong buhay. So, sa pagpili ng Magaling, kaibigan, dapat Jennifer. yung mga tunay. Magaling, Yun bigyan natin po. ng isang bagsak si Jennifer. Sino pang gustong magbahagi? Wala na? Okay, tama yung sinabi ni Jennifer. Dapat sa panahon na ito, dapat pipili tayo ng mga matitinong kaibigan. Dahil may mga kaibigan na kung saan ay isasama tayo sa mga maling bagay. Kagaya ng paggamit ng droga. Diba? Dapat maging maingat tayo. Dapat alam natin yung tama at mali. Ngayon, bago tayo magtapos sa ating talakayan, gusto ko munang malaman, ano yung aral na nakuha ninyo doon sa ating maikling kwento? Anybody? Cyril? Ano yung aral na natutunan mo doon sa kwento, Cyril? Ang natutunan ko po sa parabola ay yung tunay na halaga ng or pagpapahalaga sa tagubilin ng ating mga magulang sapagkat sila yung unang nakakaalam kung ano yung mas nakakabuti sa atin bilang mga anak. Tama, isang bagsak. Meron pa bang gusto magbahagi? Angela, ano yung aral na natutunan mo doon sa kwento, Angela? Okay, wag suwayin ang mga sinasabi ng ating magulang sapagkat para rin naman ito sa atin na kung saan makakabuti sa ating buhay. Yan lang po. Magaling. Angela, bigyan natin siya ng isang bagsak. At dito na nagtatapos ang ating talakayan na kung saan ating napalalim ng maayos yung aral na nais ibigay ng maikling kwento. Meron ba kayong mga katanungan? Wala na Wala po. na po, sir. Wala na po, At sir. dahil dyan, maraming salamat. Palakpakan natin ating mga sarili. Estratehiyang 3, 2, 1, ipakita mo na. Ito ay isang estratehiyang
pampapukaw sigla sa mga mag-aaral na may kaugnayan sa susunod na gawain. Halimbawa nito ang pagsunod ng mga mag-aaral sa panuto ng guro, tulad ng pagsasayaw ng isang maikling sayaw. Kung ihahalin tulad din natin ito sa kwento na kung saan ang bangang anak ay hindi nakinig at sumuway sa mga habilin ng kanyang ina, ay siyang kawawa at magdurusa sa huli. Kaya, panatilihing makinig at sumunod para sa ikabubuti ng bawat isa. Mahalaga ang pagbibigay ng kasunduan sa talakayan para maging matiwasay at disiplinado ang mga mag-aaral at maging matagumpay pagpapahayag ng guro sa panitikan. Sa pagtuturo ng panitikan, mahalaga na matutunan ng mga mag-aaral ang mga talasalitaan o ang paghahawa ng balakid sa pagtuturo upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa konteksto ng panitikang tatalakayin. Ito ay isang mabisang paraan upang maiiugnay ang konteksto ng panitikan sa realidad ng buhay. Ang layunin ng pagtuturo na may bahagi ng talakayan o pagpapalalim gaya ng paggamit ng mga gabay na tanong sa panitikan ay mapaunlad ang kritikal na pag-iisip at malalim na pag-unawa ng mga mag-aaral sa akda. Sa pamamagitan ng mga gabay na tanong, nahihikayat ang mga mag-aaral na suriin ang mga pangyayari, tauhan at simbolismo ng akda at hindi lamang nanatili sa literal na kahulugan ng binasa. Bukod dito, layunin din itong maiugnay ng mga mag-aaral ang aral ng akda sa kanilang sariling karanasan at sa realidad ng lipunan. Ang kabuuang estratehiyang aming ginawa ay nagpapakita ng isang interaktibong talakayan na nakabatay sa organisadong pagpapahayag gamit ang iba't ibang estratehiya. Una, ang kasunduan na tinatawag na MMK. Pangalawa, ang motibasyon na tinatawag na 3-2-1, ipakita mo na. Pangatlo, ang talasalitaan na tinatawag na banga ng kaalaman. At ang huling estratehiya ay ang sentro ng talakayan, kung saan ang guro ay magbibigay ng pagpapalalim hinggil sa mga katanungan na maghahatid ng mas malalim na pag-unawa sa kwento na hinango mula sa tunay na buhay.